Sa mata ng marami, si Alona Reyes ay isa lamang simpleng dalaga sa baryo ng Baybayin sa Iloilo. Walang gaanong narating, walang koneksyon at walang yaman. Ngunit sa mata ng mga taong tunay na nakakakilala sa kanya, siya ay isang haliging bumubuhay sa kanyang pamilya, isang kabataang may ginintuang puso at hindi matatawarang determinasyon. Ang kanilang bahay ay gawa sa kahoy at pawid, nakatirit sa gilid ng dagat. Tuwing madaling araw, si Alona ay laging maagang gumigising para magluto ng mga kakanin, puto, kutsinta at bibingka. Hindi ito para sa kanyang sariling pananghalian, kundi para ibenta sa palengke. Sa bawat balot ng kakanin, may katumbas na barya na inilalagay niya sa lata ng alkansya na tago sa ilalim ng kanilang lumang aparador. "Manang, may dagdag kang kutsinta?" Tanong ng batang si Tinay, isa sa mga suki ni Alona. "Oo naman, Tinay. Para sa'yo, libre na yung isang piraso," nakangiting sagot ni Alona habang iniabot ang balot. Pagkatapos sa palengke, agad siyang uuwi para maghanda ng panibagong trabaho, isang part-time crew sa panaderya ni Aling Bebang. Bagamat pagod na, hindi umaangal si Alona. Habang nagbubuhos ng harina sa masa, ang kanyang isipan ay lumilipad sa mga bagay na pinapangarap niya. Makapagpatayo ng maayos na bahay, mapaaral ang kanyang 2 nakababatang kapatid, at balang araw ay makapunta sa abroad. Wala na silang ina. Namatay ito sa sakit sa atay nang si Alona ay 18 pa lamang. Ang kanilang ama naman ay isang mangingisda na madalas ay walang nahuhuli sa dagat, lalo na sa panahon ng tag-ulan. "Nak," wika ni Mang Simeon habang nag-aayos ng lambat sa tapat ng bahay. "Pasensya ka na at wala na namang nahuli ang tatay mo. Baka bukas ay may swerte." "Walang problema, tay. Ako na ang bahala. Basta po alagaan niyo ang sarili niyo." Bagamat tahimik si Alona, madalas siyang ikinukumpara ng mga kapitbahay sa ibang kabataan na nag-aasawa ng maaga o nagsasayan ng oras sa tambayan. Sa kabila ng mga tuksot, lungkot, pinili niyang tahaki ng mas matuwid na daan. Ang mga salita ng kanyang ina ang kanyang sandigan. "Kung wala kang pera, anak, siguraduhing meron kang dangal. Yan ang tunay na kayamanan." Sa panaderya, mabilis ang oras. Habang umiinit ang pugon, at tuloy ang pagpapawis ni Alona sa pagmamasa ng tinapay. Ngunit kahit abala sa trabaho, hindi niya kinakalimutang ngumiti. "Alona, bakit hindi ka pa nagpapaligaw? Ang ganda mo, ang sipag mo pa," tanong ni Rosa, isa sa mga kasamang empleyado. "Wala yan sa isip ko ngayon. Gusto ko munang maiahon ang pamilya ko," sagot niya habang pinapahid ang pawis sa noo. Hindi madaling maging Alona. Sa edad na 21, parang 20 taon na siyang nagtatrabaho. Bukod sa pagiging ina at ate sa bahay, siya rin ang tagapayo, tagaluto, tagapagtimpla ng gamot, at minsan ay tagaayos ng sira sa bubong. Minsan sa gabi, sa ilalim ng ilawang de gasera, nakaupo siya sa papag habang pinapanood ang kanyang mga kapatid na sina Benjo at Mika na natutulog. Hinihimas niya ang likod ng kanyang kapatid na babae habang tahimik na nananalangin. "Lord, kung may pagkakataon lang sana, isang pagkakataon para makaalis, hindi para sa akin, kundi para sa kanila." Dumating ang ganoong pagkakataon sa hindi inaasahang panahon, pero hindi pa ito bahagi ng kwento ngayon. Sa ngayon, mahalagang maunawaan kung paano ang batang si Alona ay itinaguyod ang isang buong pamilya sa tulong lamang ng kanyang kamay, pawis at pananampalataya. Ang komunidad sa Baybayin ay hindi mayaman, ngunit puno ng kwento ng kabayanihan. Isa si Alona sa mga hindi kinikilalang bayani ng araw-araw, ang taong handang isakripisyo ang sarili para sa ikabubuti ng iba. Tuwing linggo, nagbobolontaryo siya sa simbahan bilang tagalinis ng altar. Doon, sa katahimikan ng dambana, natagpuan niya ang kaunting aliw. Minsan ay napansin siya ni Father Ricardo. "Alona, anak, napansin ko ikaw na naman ang naglilinis dito. Hindi ka ba napapagod?" "Hindi po, Father. Parang ito na lang ang oras na natatahimik ang isip ko." "Huwag mong kalimutan, anak, na may plano ang Diyos para sa'yo. Hindi man agad dumarating, pero darating at darating." Ang mga salitang iyon ay naging liwanag sa gabi ng kanyang mga pangarap.
Si Alona, sa kabila ng pagiging ordinaryo sa paningin ng iba, ay nagsimulang paniwalaan na baka nga may nakalaan para sa kanya. Isang kwento na higit pa sa putot kutsinta, higit pa sa panaderya, higit pa sa tingin ng iba. Habang pinapatay niya ang lampara sa gabing iyon, tinakpan ng kumot ang mga kapatid at humiga sa banig. Hindi niya alam na ang tadhana ay unti-unting umiikot sa kanyang pabor. Isang bagong kabanata ang papalapit, pero bago iyon, kailangan munang matapos ang mahabang kwento ng kanyang mga sakripisyo. At sa ganitong simpleng simula, nagsisimula ang kwento ng isang Pinay na akala ng mundo ay maid lamang. Ngunit para sa mga makakakilala sa kanya, balang araw, siya pala ang babaeng may kwento ng dangal, pangarap at tunay na pag-ibig. Nagsimula ang lahat sa isang maalinsangang hapon sa Guimaras. Nagkaroon ng international cruise tour na dumaong sa isla at kabilang sa mga bisitang dayuhan ay isang matandang Amerikanang nagngangalang Evelyn McRae, isang biyuda, may puting buhok, makinis pa rin ang postura sa kabila ng edad at may preskong halakhak. Isa ito sa mga guest ng resort kung saan nagpa-part-time si Alona bilang food attendant sa buffet area. "Excuse me, miss, may I know what's in this dish?" Tanong ni Evelyn habang nakatingin sa trays ng pagkain. "Man, that's pancit canton. It's a kind of stir-fried noodles. I cooked that myself." Mahinhing sagot ni Alona, sabay ngiti. Nagbago ang ekspresyon ni Evelyn. "You cooked this? Oh, I've never tried it. But you say it so proudly. I must try." Nang matikman ng Amerikana ang putahe, mumiti ito ng malaki. "This is delicious. You, young lady, you're gifted." Hindi inaasahan ni Alona na ang simpleng ngiting iyon ay magiging simula ng isa sa pinakamalaking pagbabago sa kanyang buhay. Kinabukasan, muling gumanik si Evelyn sa buffet at si Alona na naman ang nakatoka sa front station. Sa halip na ordinaryong usapan ng customer at crew, nauwi sa mas malalim ang kanilang pag-uusap. Tungkol sa pamilya, buhay sa probinsya at pangarap ni Alona na sana'y makaalis sa Pilipinas para sa mas magandang kinabukasan ng kanyang mga kapatid. "Do you really want to go abroad?" Seryosong tanong ni Evelyn. Nag-alinlangan si Alona sa sagot. "Yes, ma'am. Pero mahirap pong mangarap. Wala naman akong koneksyon o malaking pera." Matagal na tahimik si Evelyn bago nagsalita muli. "Well, I might have an idea. I live alone in California. My children are grown up and have their own lives. I need a companion, someone trustworthy, kind-hearted, and who can cook pansit." Napanganga si Alona. "Ma'am, are you offering me a job?" "Yes, Alona. I'm serious. You're the kind of soul I need around me. If you're interested, we can arrange it. But I want you to think about it. Don't say yes just yet." Buong gabi, hindi makatulog si Alona. Paulit-ulit niyang iniisip ang alok. Isang alok na parang imbitasyon ng tadhana. Sa mga sumunod na araw, hindi niya ito sinabi kahit kanino, maliban sa kanyang ama. "May isang Amerikana po na gustong kunin ako bilang assistant niya sa Amerika. Hindi ko po alam kung panaginip lang to." Tahimik si Mang Simeon habang tinatapik ang balikat ng anak. "Kung sa tingin mo makakabuti sa inyo ng mga kapatid mo, huwag kang matakot. Minsan lang dumarating ang ganitong pagkakataon." Hindi naging madali ang proseso. Kinailangan ni Evelyn na bumalik muna sa Amerika upang ayusin ang dokumento ng sponsorship ni Alona. Matagal silang nagsulatan sa email. Inuturuan ni Evelyn si Alona kung paano sumagot ng formal at kahit pasimple ay sinasanay siya sa Ingles. Uwan ang lumipas bago dumating ang magandang balita. Naaprubahan ang working visa ni Alona. Niyakap niya ang ama at mga kapatid habang hawak ang sulat ng embahada. "Manang, aalis ka na talaga?" tanong ni Mika habang umiiyak. "Babalik din ako, Mika. Maghihintay lang kayo, ha? Mag-iipon ako para makapag-aral kayo." Ang mga huling linggo bago ang pag-alis ay puno ng paghahanda. Bumili si Alona ng mga bagong damit sa ukay-ukay. Nag-practice maglakad na parang hindi naiilang. At nag-aral ng mga simpleng English phrases. Dumating ang araw ng biyahe. Sa paliparan, habang papalayo ang eroplano sa runway ng Iloilo, humawak si Alona sa kanyang upuan at napapikit. "Diyos ko, sana po hindi po ito biro. Sana po ito na talaga ang simula ng bagong buhay." Pagdating sa Amerika, sinalubong siya ni Evelyn sa San Francisco International Airport. "Welcome to America, Alona.
Ready for a brand new chapter? Nakangiting bati ng matanda. Medyo nanginginig siya sa kaba, ngunit ngumiti rin si Alona. Yes ma'am, I'm ready. Agad siyang dinala ni Evelyn sa bahay nito sa Napa Valley, isang malawak na bahay na may hardin ng rosas at isang maliit na greenhouse. Para kay Alona, para siyang napunta sa ibang mundo. Ibang-iba sa kubo nilang kahoy sa baybayin. Una niyang tinulunan si Evelyn sa kusina. Tinuruan siya ng tamang timpla sa western dishes, paano gamitin ang oven, at paano linisin ang mga antique plates na may halaga pa pala kaysa sa buong bahay nila sa Pilipinas. Just take it slow. You don't have to be perfect. Just be kind. That's why I chose you, Ani Evelyn. Minsang nagkakamali si Alona sa pagsalin ng alak sa baso. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti siyang nagiging parte ng buhay ni Evelyn. Kasama siya sa mga pagdalo sa community lunches, charity events, at minsan ay dinadala pa sa farmers market para ipakita sa mga kaibigan ni Evelyn. Ngunit sa likod ng mga ngiti, hindi nawawala sa puso ni Alona ang kanyang misyon, makapag-ipon, makapagpadala sa Pilipinas, at balang araw ay makapag-aral. Sa unang 6 na buwan, pinadalhan na niya agad ng malaking halaga ang kanyang ama para mapasimento ang dingding ng bahay nila at mapabili ng school supplies ang mga kapatid. Tay, nakapagpakabit na po ba kayo ng bagong bubong? Oo, nak. Salamat, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Huwag niya na pong isipin yon, Tay. Basta huwag niya pong pababayaan ang sarili niyo. Sa bagong lupaing kinaroroonan niya, isang bagong pag-asa ang patuloy na tumitibok sa kanyang puso. Ngunit hindi niya alam, ang kwento ng buhay niya ay palalalim pa. Ang Amerika, sa kabila ng mga oportunidad, ay may sarili ring hamon at pagsubok na kailangang harapin. Sa unang linggo ni Alona sa Napa Valley, bumalot sa kanya ang tahimik, ngunit nakapangingilabot na pagkailang. Malamig ang simoy ng hangin sa California, hindi tulad ng maalinsangang hangin ng Iloilo. Lahat ng bagay ay bago, mula sa malalaking appliances sa bahay, hanggang sa paraan ng paglalakad ng mga tao sa sidewalk, na lading nakayuko sa cellphone. Ngunit higit sa lahat, ibang-iba ang pakiramdam ng pagiging isang dayuhan sa isang lupaing hindi kanya. Ang bahay ni Evelyn ay malawak, may 3 palapag at 2 hardin. May sariling guest room si Alona na bagamat simple, ay mas maayos pa rin kaysa sa dati nilang bahay sa baybayin. May malambot na kama, mesa at isang maliit na bookshelf na puno ng lumang libro ni Evelyn. Ang trabaho niya ay malinaw, tumulong sa mga gawaing bahay, ihanda ang pagkain, samahan si Evelyn kapag may appointment, at tiyaking laging maayos ang bahay. Alona, you don't have to clean everything in one day. Take your time. Ani Evelyn habang pinapanood siya sa sala, pagod ngunit masigasig na pinupunasan ang mga figurine sa estante. Pasensya na po ma'am, sanay po kasi ako sa ganitong gawain. Sagot ni Alona, pinipilit itago ang kaba sa kanyang boses. Sa mga unang buwan, maraming beses siyang nagkamali. Minsan ay nabasag niya ang isang crystal glass na minana pa raw ni Evelyn sa ina nito. Sa isa pang pagkakataon, nasunog niya ang tinapay sa oven. Ngunit sa kabila ng mga pagkukulang, hindi siya sinigawan ni Evelyn. Sa halip, tinuruan siya ng mahinahon. You don't need to be perfect, Alona. You just need to care. Malumanay na payo ng matanda. Ang simpleng kabaitan na iyon ni Evelyn ay naging daan upang unti-unting mabuo ang tiwala ni Alona sa sarili. Sa bawat araw, natututo siyang humarap sa mga bagong bagay, kung paano gumamit ng dishwasher, paano mamili sa grocery gamit ang credit card, at paano makipag-usap sa mga kapitbahay na Amerikano, kahit pabarok pa rin ang kanyang Ingles. May isang beses na inimbitahan ni Evelyn si Alona sa isang tanghalian ng mga kaibigang byuda at retirees. Suot ang simpleng beige na dress at nakaayos ang buhok sa isang half ponytail. Sumama si Alona bilang companion ni Evelyn. This is Alona. She helps me at home and keeps me alive with her cooking. Biro ni Evelyn sa mga kaibigan. Ngunit hindi lahat ay masaya sa kanyang presensya. Isang mataray na babae na nagngangalang Marjorie ang lumapit sa kanya habang nakapila sa buffet. So where are you from again? Thailand? Vietnam? Tanong ni Marjorie. May halong kunwaring interes, ngunit puno ng pangmamaliit ang tono. From the Philippines po.
I mean man. Sagot ni Alona. Pilit ang ngiti. Oh right, I always get confused. You girls all look alike. Sabay tawa ni Marjorie na tila isang insulto. Tahimik lang si Alona at tinapik ang sarili sa dibdib upang palamigin ang nararamdaman. Hindi siya sanay sa ganoong klaseng panlalait. Lalo na't nakangiti pa ang nanlalait. Ngunit sa halip na magalit, pinili niyang manatili sa tabi ni Evelyn at iniling ang narinig. Pag-uwi nila sa bahay, napansin ni Evelyn ang lungkot sa mga mata ni Alona. Something's bothering you, isn't it? Tanong ng matanda. Nasanay po kasi ako, ma'am, na kahit mahirap kami sa Pilipinas, hindi kami ginagawang katatawanan. Tahimik lang si Evelyn, tapos ay ngumiti. Some people hide their ignorance with laughter. Don't let it steal your light. You shine in ways they'll never end. Yun ang naging turning point ni Alona. Hindi niya maaaring baguhin ang pagtingin ng mundo sa isang tulad niya, pero maaari niyang patunayan na hindi kailangang maging mayaman o puti para magkaroon ng dignidad. Nagsimula siyang magbasa ng mga libro sa maliit na bookshelf, partikular na tungkol sa culinary arts at personal development tuwing gabi. Naglilista siya ng mga bagong natutunan sa isang notebook. Today I learned how to properly use basil. Isa sa mga entry niya. I also learned that people will judge you no matter what. So better be judged for trying than for giving up. Minsan, inalok siya ni Evelyn na mag-enroll sa isang local community class para sa basic cooking techniques. You have the talent, Alona, but if you want to grow, you need the paper to show it too. Gamit ang kaunting ipon, nag-enroll si Alona sa culinary class tuwing weekend. Kapag wala siyang duty, nagpa-practice siya sa kusina gamit ang nananatutunan niya, nag-e-eksperimento ng halo ng Filipino at Western recipes. Isa sa naging paborito ni Evelyn, ang niluto niyang kare-kare na may herb crust short ribs. My dear, if you open the restaurant, I'd be your number one customer. Biro ng matanda habang nilalasap ang putahe. Sa kabila ng magaan na samahan nila ni Evelyn, hindi nawala ang mga pagsubok. May ilang kapitbahay na patuloy ang malamig na tingin at may ilang bisita sa bahay na tinatawag siyang the help na para bang wala siyang pangalan. Ngunit sa tuwing napapaisip siyang umuwi na lang sa Pilipinas, lagi niyang naaalala ang mamasalitang iniwan ng ina niya. Kung wala kang pera, siguraduhing meron kang dangal. At sa mga simpleng gawain niya, paghuhugas ng pinggan, pag-aalaga sa isang matandang Amerikana, at pagtuturo sa sarili ng mga bagong kaalaman, natutunan ni Alona na ang dignidad ay hindi nakabase sa estado sa buhay, kundi sa paraan ng pakikitungo mo sa mundo. Habang dumaraan ang panahon, hindi lang siya naging katulong. Naging kaibigan siya, naging tagapayo, naging bahagi siya ng isang tahanan sa lupaing banyaga. Ang kanyang mundo ay unti-unting lumalawak. At sa likod ng bawat hamon, ay unti-unting umuusbong ang tunay na sarili ni Alona. Isang babae ng dignidad, pangarap at paninindigan. Dumaan ang 2 taon na puno ng pagkakasanay, pagtitiis at pagtuklas sa bagong mundo. Si Alona, na dating marunong lang magluto ng puto at suman, ay ngayon bihasa na sa pagbe-bake ng artisan bread, pag-garnish ng fine dining plates at pagbuo ng food budget sa bahay ni Evelyn. Ngunit ang pinakamahalagang leksyon na natutunan niya ay hindi natuturo sa klase. Ang pagpapalalim ng relasyon sa isang tao at ang halaga ng pag-aalaga mula sa puso. Sa edad na 78, nagsimulang lumala ang kondisyon ni Evelyn. Naging madalas ang pananakit ng balakang, nahihirapan sa pag-akyat ng hagdan, at unti-unting nababawasan ang lakas ng katawan. Sa kabila nito, matibay pa rin ang isip at katwiran ng matanda. Alona, if I forget something one day, don't take it against me, okay? Biro ni Evelyn minsang nakalimutan ang pangalan ng isang gulay. Napangiti si Alona habang hinihimas ang likod ng matanda. Don't worry ma'am, hindi ko po kayo kailanmang kakalimutan. Lumipas pa ang ilang buwan at sa isang regular check-up, natuklasang may pancreatic cancer si Evelyn. Malungkot ang balita, ngunit tinanggap ito ng matanda na may tapang at payapa. I'm old, Alona. We all have our time. Malumanay niyang sabi habang magkasabay silang umiinom ng tsa sa porch ng bahay. Sa mga huling buwan ni Evelyn, si Alona ang tumayong full-time caregiver. Hindi na siya lumalabas para sa sariling interes. Pinagpaliban niya ang culinary classes upang alagaan ang matanda sa bawat sandali
sa pagpapainom ng gamot, sa pagsama sa ospital, at sa pagbabantay tuwing madaling araw. Anong kailangan mo, ma'am? Gusto niyo po ba ng sinigang? Tanong ni Alona isang gabi. Nang hindi makatulog si Evelyn. No dear, I just want to hear your voice. It reminds me of the sea, calm and warm. Sagot ng matanda habang nakahiga sa kama. Hindi rin maiwasan ni Alona na mapaluha sa mga sandaling iyon. Lumaki siya sa mundo ng kawalan, kakulangan ng pera, edukasyon at oportunidad. Ngunit sa piling ni Evelyn, natutunan niya ang pagmamahal na hindi mapapantayan ng anumang yaman. Nang dumating ang huling araw ni Evelyn, tahimik ipong pumanaw habang si Alona ay nasaupo sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay. Walang halakhak, walang iyakan. Isang mapayapang pamamaalam mula sa isang babaeng naging ina, kaibigan at tagapagtanggol sa isang banyagang lupa. Ilang linggo ang lumipas bago siya pinatawag ng abogado ni Evelyn, si Attorney Charles Brenner, upang basahin ang testamento sa maliit na law office sa downtown Napa. Nakaayos si Alona sa simpleng long-sleeve blouse at slacks, ngunit halatang kabado habang nakaupo sa harap ng lamesa. Miss Reyes, panimula ni Attorney Brenner habang binubuklat ang folder. Mrs. McCrae made specific instructions regarding her estate before she passed. You are one of the named beneficiaries. Napatingin si Alona sa abogado. Ako po? Yes. According to her will, she has entrusted you with the Napa Guest House property, as well as a trust fund worth $80,000 to be released in increments annually. Sandaling natigilan si Alona, hindi siya makapagsalita. Ang buo niyang katawan ay tila nanlamig. Inulit ng abogado ang mga salita. At doon pa lamang unti-unting pumasok sa kanyang isip ang bigat ng regalong iniwan ni Evelyn. She said you changed her last years. Dagdag pa ng abogado. She wanted to change yours in return. Pagkalabas niya sa opisina, umupo si Alona sa isang park bench sa gilid ng kalsada at muling tiningnan ang kopya ng dokumento. Hindi pa rin siya makapaniwala. Wala siyang kapamilyang may sariling bahay, ni bank account na may ganitong halaga. Ngunit ang mas mabigat ay hindi ang yaman, kundi ang tiwalang ipinagkaloob sa kanya. Sa sumunod na buwan, pinili ni Alona na hindi agad gamitin ang pondo para sa personal na luho. Sa halip, pinaayos niya ang guest house upang mabing isang maliit na transient space para sa mga kapwa Pilipino na bagong salta sa California. Libre ang unang linggo ng paninirahan para sa mga nangangailangan basta't magtutulungan sila sa mga gawaing bahay. Para rin po tong panimula sa iba katulad ng simula na ibinigay ni Ma'am Evelyn sa akin. Paliwanag niya minsan sa isang kababayang galing Hawaii na nawala ng trabaho. Samantala, sinimulan niya ring bumalik sa culinary school. Ginamit niya ang isang bahagi ng trust fund para sa tuition at mga kagamitan. Sa klase, mabilis siyang naging paborito ng instructor dahil sa natural niyang sense sa flavor balancing. You have a gift, Alona, ani Chef Ramirez, isang Hispanic na guro sa Culinary Institute. But more than skill, you have a story, and that matters more in this field. Habang pinagpapatuloy niya ang kanyang pag-aaral, hindi rin siya tumigil sa pagtulong sa pamilya. Regular siyang nagpapadala ng allowance sa kanyang ama at mga kapatid. Sa wakas, nakapag-enroll na sa kolehiyo si Mika at si Benjo ay nagsimula ng sumabak sa TESDA Skills Training. Ate, may aircon na, yung bahay. Biro ni Benjo sa tawag, tuwang-tuwa. Aircon? Baka electric fan lang yan. Natatawang sagot ni Alona. Ngunit alam niyang totoo ang sinasabi ng kapatid. Ang dating simpleng Alona na nagtitinda ng kakanin sa palengke ay ngayon may sariling tahanan sa Amerika. Nag-aaral sa culinary school at unti-unting nakakatulong sa iba. Ngunit sa kabila ng mga biyayang dumarating, hindi siya lumaki ang ulo. Sa halip, mas lalong humigpit ang paniniwala niya sa dalawang bagay. Ang kabutihan ay bumabalik at ang dangal ay hindi kailanman naluluma. Habang nakaupo siya isang gabi sa porch ng guest house, hawak ang isang tasa ng salabat. Initingnan niya ang bituin sa langit. Tila ba kinakausap si Evelyn. Salamat po, ma'am. Hindi ko ito makakamtan kung hindi dahil sa inyo. Ngunit ang landas ni Alona ay malayo pa. Sa mga susunod na hakbang ng kanyang buhay, mas makikilala pa niya ang mundo, ang sarili,
at ang pag-ibig na darating sa paraang hindi inaasahan. Makalipas ang halos 1 taon ng pag-aaral sa culinary school at pagpapatakbo ng maliit na transient guest house, muling tumahak si Alona ng panibagong landas, ang pagsubok sa sarili sa isa sa pinakamahigpit na industriya sa Amerika, ang restaurant business sa lungsod ng San Francisco. Bakas sa kanyang mga mata ang pananabik at kaba habang hawak ang envelope ng confirmation letter mula sa isang kilalang fine dining restaurant na pinangalanang The Golden Table. Isa ito sa mga pinakamataas na rated restaurant sa downtown San Francisco. Pag-aari ng isang award-winning chef at kilalang venue para sa mga corporate events at private gatherings ng mga elite. 3 linggo matapos siyang makatanggap ng offer, lumuwas si Alona mula Napa Valley, dala ang kaunting gamit at matibay na paniniwalang ito na ang susi upang mapalawak pa niya ang kanyang karanasan. Sa unang araw ng kanyang pagpasok bilang assistant chef, ramdam niya agad ang tensyon sa kusina. Walang sino man ang nag-aaksaya ng oras. Lahat ay may posisyon at tungkulin, at lahat ay tila hindi interesado sa kanyang presensya. Table 6, lamb medium rare, garnished with rosemary dew, sigaw ng sous chef na si Calvin, isang puting Amerikano na may matalas ang dila at walang pakialam kung sinong nasasaktan sa kanyang tono. Yes, chef, sabay-sabay na tugon ng mga line cook. Kabilang na si Alona. Sa loob ng unang 2 linggo, binansagan siyang the quiet girl sa kusina. Hindi siya madaldal, hindi nakikisali sa usapan, at madalas ay nakayuko lang habang nagbabaste ng karne o nagtatabas ng gulay. Ngunit hindi ito dahil sa kahinaan ng loob. Bagkus, pinili niyang manahimik habang inaaral ang kultura ng lugar, ang galaw ng mga senior chef at ang kanilang pamantayan sa kalidad. Isang gabi habang nagkukulang ng tao ang station ng appetizers, tinawad siya ni Chef Calvin. Reyes, can you handle plating for table 9? 2 salmon tartare, 3 duck rolls. Yes, chef. Maingat niyang inayos ang bawat plato, siniguradong pantay-pantay ang cut ng sashimi at sakto ang dami ng sauce. Nang maipasa ito sa head server, nagulat siyang bumalik ito pagkatapos ng 10 minuto. The guest at table 9 wants to meet the chef who plated the duck rolls. Ang server na tila nakangiting may paghanga. Napangiti si Alona. Hindi siya lumabas, hindi pa siya ready. Pero sa maliit na sulok ng kanyang puso, nagsimula nang magtanim ng kumpiyansa ang papuri. Sa mga sumunod na buwan, mas nakilala siya hindi lamang sa pagiging masipag, kundi sa kakaibang timpla ng kanyang mga niluluto. Isang beses, nang mapag-utusan siyang gumawa ng staff meal para sa lahat, inihain niya ang sariling bersyon ng adobong manok na may hint ng balsamic reduction. Damn, this is good, ani Marco, isa sa mga senior cooks. What do you call this? Adobo po. Adobo, Filipino dish, sagot niya. Medyo nahihiyang ngumiti. Mula noon, naging usap-usapan sa likod ng kusina ang kanyang lutuin. Ilang staff ang humingi ng recipe at maging si Chef Calvin ay minsang nagtanong habang naghihiwa siya ng sibuyas. You cook from the soul, Reyes. Don't ever lose that. Sa gitna ng kanyang pagusbong sa trabaho, dito niya nakilala si Ethan Wallace, ang guest relations manager ng The Golden Table. Matangkad, maayos manamit, may bihirang ngiti, ngunit magalang sa lahat. Una silang nagkita sa isang food tasting event na inorganisa ng restaurant para sa mga bagong investors. Habang nagsasalin si Alona ng sinigang shooter sa isang mini shot glass, lumapit si Ethan at tinikman ang isa. This is sour and comforting. What is it? It's called sinigang, Filipino sour soup. Interesting, you're the chef? Just an assistant chef? Mahina niyang sagot. Well, that doesn't taste like just anything. That tastes like home, ani Ethan, sabay ngiti. Hindi iyon ang huling beses na nagkausap sila. Sa mga susunod na araw, palihim siyang binibisita ni Ethan sa prep area kapag break niya. Minsang inabutan siya nito ng isang cup ng kape. You look like you've been standing for 6 hours straight. More like 8, biro ni Alona, sabay tawa. Sa mga simpleng palitan ng salita, unti-unti silang naging magkaibigan. Si Ethan sa kabila ng formal na hitsura ay may malambot na puso at may interes sa kultura at pagkain ng iba. At si Alona, bagamat laging nasa likod ng kusina,
ay natutong magsimulang buksan muli ang puso. Ngunit hindi madali para kay Alona ang tumanggap ng atensyon. Sa mga gabing umuwi siya sa inuupahang maliit na studio apartment, kinakausap niya ang sarili sa salamin. Huwag ka masyadong umasa. Alona, baka ka lang masaktan. Hindi niya alam na si Ethan ay hindi lamang interesado sa luto niya, kundi sa kanya bilang tao. Isang gabi, pagkatapos ng shift, inalok siya nitong sabayang kumain sa isang food truck sa labas ng restaurant. I want to try what you like, wika ni Ethan. Pinili niya ang lumpiang Shanghai at turon, habang kumakain sa gilid ng kalsada na puno ng tawanan ang gabi. Why do I feel more at home here than inside our 5-star dining hall? Tanong ni Ethan habang hawak ang turon. Because dito walang judgment. Sagot ni Alona, sabay tingin sa bituin sa langit. At doon, sa lungsod ng San Francisco, sa likod ng ingay ng syudad at init ng mga kalan, unti-unti nang nabubuo ang panibagong kabanata sa buhay ni Alona. Isang kabanatang hindi na lamang tungkol sa pangarap, kundi sa posibilidad ng pag-ibig. Sa bawat araw na lumilipas, lalong dumadalas ang pagsabay ni Ethan kay Alona sa kanyang mga break. Kung dati ay nahihiya siyang tumanggap ng kahit simpleng alok ng kape, ngayon ay nagiging natural na ang kanilang palitan ng mga biro, sulyap at kwento tungkol sa buhay. Ngunit habang mas lumalalim ang kanilang ugnayan, mas bumibigat ang puso ni Alona. Hindi dahil sa galit o alinlangan kay Ethan, kundi sa dami ng tanong sa kanyang sarili. Bakit ako? Tanong niya, minsang mag-isa sa kanyang apartment habang nilalabhan ang kanyang chef's uniform. Ano meron ako na wala sa ibang babae na mas kapantay niya sa buhay? Hindi niya ito inamin kay Ethan, ngunit tuwing kasama niya ito, ramdam niya ang pangamba na baka ito'y isang pansamantalang atensyon lang. Laki sa yaman si Ethan, may edukasyong prestihiyoso, at may pamilyang kilala sa social circles sa California. Samantalang siya, isang dalagang lumaki sa pawid na bahay, dating tindera ng kakanin at katulong ng isang matanda. Anong karapatan niyang mahulog sa isang tulad ni Ethan? Isang gabi, matapos ang shift, habang naglalakad sila pauwi, mula sa isang late-night taco truck, bigla na lang huminto si Ethan sa sidewalk. Napatingin si Alona, hindi inaasahan ang biglaang pagtigil. May gusto sana akong itanong sa'yo, seryosong bungad ni Ethan. Napatingin si Alona sa mga mata nito. Malinaw, seryoso, at hindi nagbibiro. Ano yon? Do you see me the way I see you? Tanong nito. Halos pabulong ngunit ramdam ang bigat. Tahimik si Alona. Ilang segundong tila humaba ang gabi. Hindi niya alam kung paano sasagutin. Hindi ba't ito rin ang tanong na paulit-ulit niyang tinatanong sa sarili? Gusto rin ba niya si Ethan? Oo. Ngunit handa ba siyang harapin ang lahat ng pwedeng masira sa oras na aminin niya ito? Ethan ay sabay bitaw ng buntong hininga. I'm not like you. I don't belong in your world. Numiti si Ethan, hindi ang ngiting nakasanayan ni Alona, kundi ngiting may bahid ng lungkot. I'm not asking you to belong to a world. I'm asking if you'd want to build one with me. Muli siyang natigilan, hindi niya inasahan ang ganung klaseng sagot. Ngunit imbes na romantic excitement, ang naramdaman niya ay takot. Takot na baka isang araw, magising siya at sabihin ni Ethan na hindi sapat ang pagiging simpleng Alona. Kaya't sa halip na sagutin ang tanong ng buo, pinili niyang lumihis. I need time. Hindi ako sigurado kung kaya kong sumabay sa'yo. Tumanggo si Ethan. Okay, I'll wait, but don't take too long. Some feelings, they don't wait forever. Pag-uwi niya ng gabing iyon, hindi mapakali si Alona. Abang nililigpit ang mga leftover na pagkain sa ref, paulit-ulit sa kanyang isip ang boses ni Ethan. Hindi siya makatulog, kaya't kinuha niya ang lumang notebook kung saan siya dati nagsusulat ng mga reflection mula pa noong panahon sa bahay ni Evelyn. Ang tiwala ay parang asin. Kapag sobra, pumapait. Kapag kulang, walang lasa. Napangiti siya. Ito ang turo ni Evelyn noon tungkol sa relasyon. At ngayon niya lang lubusan na unawaan. Siguro nga, hindi lang dapat pagdududa ang pairalin. Kung totoong may mabuting intensyon si Ethan, hindi ba't dapat subukan? Ngunit hindi rin mawawala ang pag-aalinlangan, lalo na't ang ina ni Ethan, si Margaret Wallace,
ay isa sa mga pinakakilalang personalidad sa Napa Valley at kilala rin sa pagiging strikta at mapili pagdating sa mga taong kinikilala ng pamilya. Makalipas ang ilang linggo, ipinakilala siya ni Ethan kay Margaret sa isang pribadong brunch sa isang country club. Maayos ang pananamit ni Alona, off-white na dress na sinabayan ng isang simpleng pearl earrings. Pero ramdam niya agad ang malamig na pagtanggap ng ginang. "So you're the one Ethan keeps talking about," wika ni Margaret habang nakaupo sa tapat niya, hawak ang isang crystal wine glass. "Yes, ma'am. I work in the kitchen with Ethan's team." "Kitchen?" sagot ni Margaret, bahagyang nakakunot ang noo. "Interesting. We usually don't see Ethan involved with the staff." Hindi agad sumagot si Alona. Sa halip, ngumiti siya. "Well, I suppose Ethan saw beyond my apron." Tahimik ang ginang, ngunit halatang hindi natuwa. Sa sumunod na mga minuto ng brunch, puro pagtatanong tungkol sa pamilya ni Alona, kung may ari-arian ba sila, anong kurso ang tinapos niya, at bakit wala siyang permanenteng green card. Pag-uwi nila, napansin ni Ethan ang pananahimik ni Alona sa loob ng sasakyan. "Don't mind my mother. She can be judgmental, but she doesn't speak for me." "Hindi ko siya masisisi, Ethan. Ang layo ng mundo natin. I don't care about that. Pero ako, Ethan, ako ang natatakot. Kasi hindi ko alam kung hanggang kailan mo ako kayang ipaglaban." Sandaling tumahimik si Ethan. Tumingin siya sa dalaga. May halong lungkot at pangunawa. "Then let me prove it." At doon nagsimula ang panibagong kabanata. Isang tahimik ngunit matibay na panata sa pagitan ng dalawa. Hindi pa man sila formal, ngunit may malinaw na damdamin na hindi basta-basta maglalaho. Si Alona, sa kabila ng takot at duda, ay unti-unting natutong buksan ang puso. Hindi bilang isang babae mula sa probinsya, kundi bilang isang tao na karapat-dapat mahalin at ipaglaban. Sa gabing iyon, habang nakaupo sa balkonahe ng kanyang maliit na apartment, nakatingin si Alona sa city lights ng San Francisco. Dala ang kape at notebook niya. Isinulat niya ang isang simpleng linya. "Baka hindi ko man alam kung saan ako patungo, pero sigurado akong hindi ko na muling tatalikuran ang sarili ko." Lumipas ang mga buwan na mas lalong lumalim ang ugnayan ni na Alona at Ethan. Sa kabila ng malamig na pagtanggap ng ina ni Ethan, pinili nilang sundin ang takbo ng kanilang damdamin. Dahan-dahan, walang pagmamadali, ngunit buo ang loob. Tuwing matapos ang trabaho sa restaurant, magkasabay silang kumakain sa mga tahimot na kainan sa gilid ng bayan. Mas pinipiling malayo sa mata ng publiko, lalo na't usap-usapan sa social circle ng mga mayayaman ang tila hindi pantay nilang relasyon. Sa kabila ng mapanuring mata ng lipunan, natagpuan ni Alona ang isang tahanan sa piling ni Ethan. Isang lugar kung saan hindi na mahalaga ang pinanggalingan, kundi ang kasalukuyan at mga pinapangarap nilang magkasama. Ngunit sa puso ni Ethan, may desisyong matagal na niyang gustong gawin. Isang bagay na ilang beses niyang sinubukang giparating, ngunit palaging nauurong ang dila niya sa kaba. Isang gabi, matapos ang isang matagumpay na charity dinner event na sila mismo ang tumulong i-organize, inimbitahan ni Ethan si Alona sa isang maliit na rooftop restaurant na overlooking ang city skyline ng San Francisco. Nakaayos si Alona sa isang emerald green dress, regalo ni Ethan noong birthday niya. Simple lang ito, ngunit bumagay sa kanya ang pagkaka-fall ng tela, parang isinadyang sumalamin sa kanyang pagkataro. Kalmado, elegante, at hindi kailangang magpakitang gilas para mapansin. Pagkaupo nila, hindi mapakalis Ethan. Paulit-ulit niyang inaayos ang serbiyet sa mesa. Ila may hinahanap pero hindi masabi. "Okay ka lang?" tanong ni Alona, habang pinagmamasdan ang biglang pagiging tahimik ng binata. Tumango si Ethan, saka biglang tumayo, lumuhod sa harap ni Alona, at kinuha mula sa bulsa ng coat ang isang maliit na velvet box. Bumukas ito, at sa loob ay isang eleganteng singsing na may simpleng diamante. Hindi palamuti sa yaman kundi simbolo ng paninindigan. "Alona Reyes, would you make me the luckiest man alive?" Sandaling natahimik si Alona, hindi dahil sa kaba o duda, kundi sa biglaang pagbuhos ng emosyon na tila pinigil niya ng napakatagal. Sa isang iglap, naalala niya ang lahat ng pinagdaanan, ang malamig na gabi sa Iloilo habang nagbibilang ng barya, ang pawis habang nagtitinda ng kakanin,
ang mga gabing naglalakad pa uwi mula sa panaderya. At ang tanong sa sarili kung kailan kaya siya magiging mahalaga. Ngayon, heto siya pinipili. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pagmamahal. Yes, mahinang sagot ni Alona habang tumutulo ang luha. Yes, Ethan, I will. Nagpalakpakan ang ilang staff sa paligid, tila kasabwat pala sa sorpresa. Nang gabing iyon, walang ibang mahalaga kundi ang dalawang pusong natagpuan ang isa't isa sa gitna ng magkaibang mundo. Ngunit sa kabila ng kasayahang iyon, hindi lahat ay natuwa. Kinabukasan, natanggap ni Alona ang isang sulat mula kay Margaret Wallace, isang formal invitation para sa isang private lunch. Walang halong malambing na tono, bagkus ay parang isang business meeting na kailangan puntahan. Sa isang mamahaling cafe sa downtown, hinarap ni Alona si Margaret na nakasuot ng pearl gray na suit, nakaayos ang buhok at nakakunot ang noo. Wala pa man silang iniinom. Agad nang bumitaw ng salita ang ginang. I won't stop the engagement, panimula nito, but I want to make things clear. Tahimik si Alona, nakikinig. You might have captured my son's heart, but I won't let you destroy his name. He's destined for more than obscurity. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Alona. Sa halip, tumugon siya sa isang tinig na hindi palaban, kundi buo. Hindi po ako nandito para saktan si Ethan. Alam kong hindi ko siya kayang tapatan sa yaman, sa estado o sa pangalan, pero hindi po iyon ang sukatan ng pagmamahal. Natahimik si Margaret, pila na unahan sa argumento. I may have nothing now, dagdag pa ni Alona, but I have dignity, and I won't let anyone, not even you, take that away. Umalis siya sa kafe na walang luhang pinakawalan, ngunit ramdamang bigat sa dibdib. Hindi niya sinabi kay Ethan ang buong pag-uusap. Ayaw niyang maging hadlang sa relasyon ng mag-ina. Ngunit simula noon, naging mas maingat siya sa kilos. Piniling hindi lumapit masyado sa pamilya ng kasintahan, maliban kung kailangan. Lumipas ang mga buwan. Sa simpleng civil wedding na ginanap sa isang botanical garden sa Napa Valley, sa presensya lamang ng ilang malalapit na kaibigan at dalawang kapatid ni Alona na dumating pa mula sa Pilipinas, ikinasal sila ni Ethan. Sa gitna ng mga bulaklak at malamig na hangin, pinangakuan siya ni Ethan ng isang panghabang buhay na pagtanggap at respeto. I don't care where you came from, Alona. What matters is where we're going. And I want to go there with you. Apos ang kasal, tumira sila sa isang maliit ngunit eleganteng bahay sa San Diego at pinagsimulan ang pinapangarap nilang Filipino-American fusion restaurant na pinangalanan nilang Luna Fusion. Pagsasanib ng liwanag, kultura at alaala ni Evelyn McRae na minsan nagsindi ng ilaw sa madilim na simula ni Alona. Sa loob ng unang 6 na buwan, mas pinili nilang maging hands-on sa negosyo. Si Alona ang nasa kusina, si Ethan ang humahawak sa marketing at logistics. Kahit pagod sa maghapon, laging magkasabay ang hapunan at sa bawat gabi, pinag-uusapan nila ang direksyon ng kanilang bagong tahanan. Hindi lang ang pisikal na bahay, kundi ang pamilya nilang dalawa. Bagamat wala pa silang anak, buo ang bahay sa tawanan, respeto at pagkakaunawaan. At sa bawat araw na lumilipas, lalo pang lumalalim ang pangarap ni Alona. Hindi na lang para sa sarili, kundi para sa komunidad. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, nakabinbin pa rin ang isa sa pinakamalalim na sugat, ang hindi pa rin tuluyang pagtanggap ni Margaret. At dito magsisimula ang susunod na yugto, isang hamon sa pagitan ng pagpapamilya at pagpapatatag sa sariling pinili. Minsan, ang pinakamalaking pagsubok ay dumarating sa mga pagkakataong hindi mo inaasahan at kadalasan sa panahong akala mo'y maayos na ang lahat. 2 taon na ang lumipas mula ng ikasal sina Alona at Ethan. Lumago na ang Luna Fusion, ang fusion restaurant na anilang itinayo mula sa pinag-ipunang puhunan at hirap. Hindi na lang ito simpleng negosyo, kundi naging sentro ng komunidad ng mga Pilipino sa San Diego. Tuwing Sabado ng gabi, punuan ito ng mga pamilya, mga dayuhang kuryo sa lutong Pinoy at mga loyal customers na naging kaibigan na rin nila sa paglipas ng panahon. Minsan ay sumulat pa ang isang local food magazine ng feature tungkol kay Alona bilang isang Filipina culinary visionary.
Doon niya unang naramdaman na ang kanyang kwento ay hindi na lang simpleng kwento ng isang OFW, kundi inspirasyon na rin ng maraming kababayan sa Amerika. Subalit kahit gaano kaganda ang mga pagbabago sa kanyang buhay, alam ni Alona na hindi pa rin tuluyang bukas ang pinto ng pamilya ni Ethan para sa kanya, lalo na si Margaret Wallace. Bagamat hindi nalantaran ang pagtutol ng biyenan, ramdam niya sa bawat katahimikan at titig nito ang malamig na pagtanggap. At dumating nga ang pagkakataon na masusubok ang kanyang dignidad. Sa paraang hindi niya kailanmang inasahan, ipinagdiwang ang ikalawang taon ng kasal nila sa Las Vegas, kung saan inimbitahan sila sa isang exclusive wine tasting event na idinaos sa isang kilalang 5-star hotel. Isa itong selebrasyong biglaan nilang naisip, isang paraan para makapagpahinga mula sa restaurant at magbalik-alala ng masayang simula. Pagkarating sa hotel, maaga silang dumating ni Ethan. Habang pumunta siya sa front desk para ayusin ang booking at dumaan si Ethan sa restroom, naiwan si Alona sa lobby. Suot niya ang isang simpleng beige dress na may floral prints at may bitbit siyang handbag at coat ni Ethan. Hindi siya naka-makeup, walang mamahaling alahas, at tila pangkaraniwan lang ang dating. Habang nakatayo at nag-aayos ng coat, bigla siyang nilapitan ng isang lalaking gwardiya at isang hotel staff. Kapwa puti, kapwa may seryosong ekspresyon. "Ma'am, do you need help? Are you here with someone?" Tanong ng staff na may pag-aalinlangan sa tinig. "Yes," sagot ni Alona. "I'm waiting for my husband. He's just checking in." Napatingin ang dalawa sa isa't isa at muling lumapit ang gwardiya. "May we see your ID, ma'am?" Natigilan si Alona. "Excuse me? It's just standard protocol. We've had some issues with unauthorized individuals loitering in the lobby." Paliwanag ng gwardiya na halatang nag-aalinlangan sa kanyang presensya. "Are you implying that I don't belong here?" Tanong niya, marahang nanginginig ang boses. "Not at all. We're just ensuring the safety of our guests. You're wearing non-standard clothing for this type of venue." Sabat naman ng babae mula sa reception, habang sinusukat siya mula ulo hanggang paa. Muli siyang tumingin sa paligid, napansin niyang pinagtitinginan siya ng ilang mga guest. Ang ilan ay pabulong, ang iba na may tila hindi alam kung dapat silang makialam. Gusto niyang magsalita, pero naunahan siya ng kahihiyan. Sa loob ng ilang segundo, pakiramdam niya'y wala siyang pangalan, walang dignidad. Parang binalikan siya ng lahat ng mga pagtingin na minsan na niyang naranasan noong wala pa siya sa Amerika. At bago pa niya maipaliwanag muli ang sarili, dumating si Ethan, naglalakad na may halong pagtataka at pagkabahala sa ekspresyon. "What's going on here?" tanong niya habang mabilis na lumapit. Nagpakilala agad ang hotel staff. "Sir, we were just trying to confirm the identity of this woman." "This woman?" ulit ni Ethan, mahigpit ang tinig. "This woman is my wife." Tila nahulog ang panga ng dalawa. Lumingon ang receptionist, napatingin ang gwardiya at tila sabay na namutla. "I'm so sorry, sir," bungad ng receptionist, ngunit agad itong pinutol ni Ethan. "No, save it. You assumed based on how she looked, didn't you?" Walang makasagot. Si Alona, tahimik pa ring nakatayo. Hawak ang bag ni Ethan, ngunit ngayon ay nanlalambot na sa loob. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi sa bigat ng emosyong pinilit niyang itago. Agad silang inalok ng complimentary sweet at wine, ngunit tumanggi si Ethan. Hinila niya si Alona palayo sa lobby, dinala sa isang hallway kung saan sila lang dalawa. "Alona, I'm sorry," ani Ethan, habang mahigpit na hinahawakan ang kamay ng asawa. "Hindi mo kasalanan, Ethan," sagot ni Alona, nangingilid ang luha. "Pero sakit, alam mo ba? Ang sakit marinig sa kanila na parang wala akong karapatan tumayo sa lobby ng hotel nyo. Parang hindi ako sapat. Hindi totoo yon. You are more than enough. I married you because I saw your worth, something they'll never understand." Niyakap siya ni Ethan ng mahigpit. Hindi na siya nagsalita at sa gabing iyon, pinili nilang manatili sa isang mas maliit na hotel, malayo sa limelight. At malayo sa mata ng mga mapanghusga. Kinabukasan, habang nagkakapi si Alona sa tapat ng kanilang bintana, pinikit niya ang mga mata at muling sinariwa ang gabing iyon. Oo, masakit. Oo, nakakahiya.
Pero kung may natutunan siya, ito ang pinakamahalagang aral. Ang mundo ay may mga mata na hindi kailanman titingin ng patas. Pero hindi ibig sabihin noon na kailanman ay manliliit ka. Hindi kailanman magiging batayan ng halaga ang pananamit, kulay o kasaysayan mo. At doon niya muling pinanghawakan ang pangako niya sa sarilo na kahit anong tingin ng mundo, hindi niya kailanman ipagpapalit ang dignidad na pinaghirapan niyang buuin. Hindi madaling kalimutan ang gabing iyon sa Las Vegas. Kahit sinubukan ni na Alona at Ethan na bumalik sa normal na ritmo ng kanilang buhay, may bahid ng kirot sa bawat alaala. Minsan, habang naghahanda si Alona ng lumpiang sariwa sa Luna Fusion, bigla na lang siyang natitigilan, natutulala sa sarsa, habang paulit-ulit sa kanyang isipan ang tanong, bakit ganun pa rin ang tingin ng mundo sa katulad ko? Gayunpaman, hindi niya piniling manatili sa lungkot. Katulad ng dati, ginamit niya ang sakit bilang gasolina para mas pagbutihin ang kanyang ginagawa. Sa sumunod na buwan, naglunsad sila ng charity dining night tuwing linggo kung saan kalahati ng kita ay napupunta sa scholarship fund para sa mga batang Pinoy sa Pilipinas. Isa ito sa mga pangarap ni Alona noon pa, na balang araw kahit papano ay makatulong sa mga kabataang katulad niya na dating walang kakayahang mangarap ng malaki. Sa gitna ng tagumpay at tahimik na katatagan, isang hindi inaasahang tawag ang dumating isang hapon habang naglalagay siya ng garnish sa isang kare-kare platter. Si Ethan ang sumagot sa tawag mula sa event coordinator ng Grand Monarch Hotel sa San Francisco. Isang hotel na kilala hindi lamang sa karangyaan kundi sa prestigyosong Golden Gala, ang taunang pagtitipon ng mga pinakamalalaking pangalan sa larangan ng pagkain, sining at philanthropy. Mrs. Wallace, tanong ng coordinator, we would like to formally invite you and your husband to be the honorary sponsors of this year's Golden Gala. Napatingin si Alona kay Ethan, pila hindi makapaniwala. Golden Gala? Tanong niya. Bakit tayo? Mumiti si Ethan. Kasi mahal, they finally noticed what you've been doing. It's not just the food, it's the heart. Sa unay nagdalawang isip si Alona. Ang imbitasyon ay isang malaking karangalan. Oo, ngunit may bahagi ng kanyang puso na natatakot muling humarap sa lipunang minsan nagpahiya sa kanya. Paano kung may mga taong nandoon na naaalala siya bilang yung babaeng tinaboy sa lobby ng hotel? Paano kung muling bumalik ang pagtingin na tila isa lang siyang bisitang hindi imbitado sa mundo ng mayayaman, ngunit hindi siya pinayagan ni Ethan na umurong? Alona, this is your moment. Hindi ito para sa kanila. Ito ay para sa'yo, sa lahat ng dinaanan mo. At dumating ang gabi ng Golden Gala. Sa harap ng ingrandeng entrance ng hotel, bumaba si Alona mula sa itim na sedan na inarkila para sa okasyon. Suot niya ang isang eleganteng royal blue na gown na gawa ng isang Filipino designer. May simpleng alahas na iniwan ni Evelyn sa kanya. At makeup na hindi sumigaw ng kayabangan, kundi pino at may dignidad. Kaakbay si Ethan, marahang pumasok si Alona sa loob ng Grand Monarch Ballroom. Sa pagpasok nila, lahat ng mga mata ay tumingin sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi bilang isang babaeng pagala sa lobby, kundi bilang isang kinikilalang negosyante at pilantropo. Ladies and gentlemen, wika ng host, let us welcome tonight's honorary sponsors, Chef Alona Reyes Wallace and her husband, Mr. Ethan Wallace of Luna Fusion. Tumayo ang ilan para magpalakpakan. May mga pamilyar na mukha na noon ay tila hindi siya pinapansin, ngunit ngayoy lumalapit na may ngiti sa labi. Ngunit isang mukha ang hindi niya inaasahang makita, si Margaret Wallace, ang kanyang biyanan. Nasa dulo ng hall, suot ang signature silver shawl at nakaupong mag-isa. Hindi siya lumapit, ngunit hindi rin niya iniiwas ang tingin. Tumango lang ito, isang maliit na galaw ng ulo na hindi agad mapanghusgahan. Hindi ito ngiti ng pagsang-ayon. Pero hindi na rin ganit o pagtanggi. Isa itong anyo ng pagkilala. Do you want to say hi to her? Tanong ni Ethan habang nakatayo sa tabi ni Alona. Hawak ang kanyang kamay. Umiling si Alona. Not tonight. Hindi pa ngayon. Nagpatuloy ang gabi. Nagbigay ng speech si Ethan bilang kinatawan ng mga sponsors. At bago matapos ang gabi, inanyayahan si Alona na umakyat ng entablado. Nakatayo siya sa harap ng mikropono. Milingon ang buong crowd. Mga taong dati pinapangarap niya lamang makita.
Mga taong minsan ay hindi siya binigyan ng puwang. Ngunit na yon, nariyan sila, nakikinig, naghihintay sa kanyang sasabihin. Maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataong ito. Panimula niya, may halong kaba sa tinig. Dati po akong isang tindera ng kakanin sa Iloilo. Naglakad sa putikan, nagtrabaho sa panaderya, at nangarap sa ilalim ng pawid na bubong. Hindi ko po inakala na darating ako sa ganitong lugar. Hindi dahil sa suot ko ngayon, kundi dahil sa mga taong naniwala sa akin kahit hindi ako perpekto. Tumahimik ang buong hall, tila bawat salita niya ay tumatama sa dibdib ng mga naroroon. Sa lahat ng kababayan kong Pilipino, nasa Amerika man o sa ating bayan, ito pong gabi ay hindi lamang para sa akin. Ito po ay paalala na kahit saan ka galing, kahit gaano kababa ang tingin ng iba sa'yo, hindi iyon ang magtatakda ng kinabukasan mo. Ikaw ang nagsusulat ng sarili mong kwento. Pagbaba niya sa entablado, niyakap siya ni Ethan ng buong higpit. Sa isang sulok ng ballroom, napansin niya si Margaret na tahimik pa rin ngunit ngayon ay nakatayo na. Sa wakas, lumapit ito at sa unang pagkakataon, walang malamig na tingin. Bagkus may bakas ng pag-unawa sa mga mata nito. Alona, mahinang bati ng ginang. You've come a long way. Ngumiti si Alona at sa pagkakataong ito, walang galit, walang tampo, kundi simpleng sagot mula sa puso. Yes ma'am, and I'm not done yet. Ilang araw matapos ang matagumpay na Golden Gala, patuloy pa ring laman ng isip ni Alona ang simpleng pagtango at tahimik na paglapit ni Margaret Wallace. Hindi ito tipikal na kilos ng kanyang biyenan. Sa loob ng ilang taon ng katahimikan, palihis na pagtingin at tila walang sawang pag-iwas sa tunay na pakikipag-usap. Isang hakbang ang simpleng pagtanggap na iyon. Ngunit hindi siya umasa ng sobra. Hindi niya hinangad na baguhin si Margaret. Ang mahalaga, hindi na siya kailangang patunayan pa sa sarili na karapat-dapat siya sa buhay na pinili niya. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang susunod na mangyayari. Isang umaga, habang nagluluto siya ng champorado para sa staff meal sa Luna Fusion, dumating si Ethan na may dalang puting sobre. Tahimik nitong iniabot iyon sa kanya, walang salita, walang paliwanag, maliban sa isang mahinang bulong, "She wants to see you." Nag-aalangan man, tinanggap ni Alona ang paanyaya. Hindi pa rin niya alam kung anong klaseng pag-uusap ang haharapin niya. Ngunit sa puso niya, wala nang galit. Marahil, may kaunting sugat pa rin, ngunit hindi ito ang sugat na pumipigil sa kanya upang makinig. Naganap ang pagkikita sa isang tahimik na tea lounge sa Napa. Isang lugar na dati ay tinatanggihan si Alona ng pagpasok. Ngunit ngayon ay kusa nang binuksan para sa kanya. Pagdating niya roon, nakita niyang nakaupo si Margaret, suot ang beige coat at may hawak na tasa ng Earl Grey tea. Ang itsura nito ay hindi na kasing ikas ng dati. Mas manipis ang buhok, mas maamo ang mukha, at may bahid ng pagod sa mga mata. Alona, bungad ng ginang habang nakaingin sa kanya. "Magandang umaga po ma'am," tugon ni Alona. May paggalang, ngunit hindi na nangingimi. Umupo siya sa tapat nito. Ilang segundo ring katahimikan ang namagitan. Sa pagitan nila ay isang tray ng tsaa at 2 platitong may butter cookies. Walang sino mang nagsalita agad. Hanggang sa biglang nagsalita si Margaret. Mababa ang boses at tila may bigat sa bawat salita. "Marami akong bagay na hindi sinabi sa'yo. At mas marami pa akong mga bagay na dapat ko nang aminin." Tahimik lamang si Alona, nakatingin sa ginang. "Noong una pa lang kitang nakita, I didn't like you," diretsahang sabi ni Margaret. "Hindi dahil masama kang tao, pero dahil natakot ako. Natakot akong mawala ang kontrol sa kung anong nakagisnan ko." Napatingin si Alona sa kanyang tasa, pilit na pinapanatiling mahinahon ang sarili. "Ang totoo niyan," patuloy ni Margaret, "I saw myself in you. Ako rin, hindi pinanganak sa yaman. Galing ako sa isang pamilya ng magsasaka sa Nebraska. Nagkataon lang, nakapag-asawa ako ng may kaya at napaangat ako sa ibang mundo. Pero habang umaangat ako, unti-unti kong kinalimutan kung sino ako. Ayokong ma-remind ng nakaraan ko. Kaya siguro, nung makita kita, naramdaman ko ang luma kong sarili at kinatakutan ko iyon.
Hindi inaasahan ni Alona ang revelasyong iyon. Sa dami ng taon na binungong niya sa katahimikang may halong lamig. Ngayon lang niya narinig ang biyenan na nagsasalita hindi bilang isang reyna ng lipunan, kundi bilang isang ina, isang babae, isang dating mahirap na babae rin. I'm not proud of how I treated you, Alona, dagdag ni Margaret. I judged you because I thought I had the right to. Pero nakita ko kung paano mo pinatunayan sa lahat at sa sarili mo na mali ako. Hindi mo ako nilabanan. Hindi mo ako pinilit intindihin ka. Pero araw-araw, pinakita mo sa amin kung sino ka. Napaluha si Alona. Hindi ito iyak ng hinanakit. Ito'y luha ng pagluwag sa dibdib. Parang lahat ng pasaning tinik na hindi niya pinansin sa loob ng maraming taon. Unti-unting nahulog. Salamat po, mahina niyang sagot. Pero hindi ko po ito ginawa para patunayan kahit kanino. Ginawa ko lang po ito dahil ito ako. Tumango si Margaret, and that's what makes you special. Hindi mo kailangang sumigaw para mapansin. Tahimik kang lumaban at mas narimig kita kaysa sa lahat ng inay sa paligid ko. Mula roon, hindi na muling lumayo si Margaret. Unti-unti nitong pinapalapit ang sarili sa pamilya ni Ethan at Alona. Minsan, bibisita ito sa Luna Fusion at magbibigay ng ilang fresh herbs galing sa sarili niyang garden. Nariyang magpapadala siya ng old recipe book sa kusina. Sabay lagay ng sticky note, "Maybe you can add a twist to this." Sa isang family Sunday lunch, si Margaret pa ang nagsabing, "I think Alona's kare-kare is better than the ones I tried in Manila." Nagtawanan ang lahat at kahit si Alona ay napangiti. Ngunit hindi lang dito nagtapos ang epekto ng nangyari. Ang hotel kung saan siya tinaboy noon ay naglabas ng opisyal na pahayag ng paghingi ng tawad kasabay ng anunsyo ng bagong Diversity and Inclusion Policy. Pinangalanan si Alona bilang honorary advisor para sa cultural awareness training ng kanilang staff. Sa isang press conference, pinili ni Alona ang mga salitang hindi mapanumbat kundi mapagpagaling. Hindi natin maiiwasang magkamali. Pero hindi rin natin dapat ipagkait ang pagkakataon na itama ito. Ang mahalaga ay matutong makinig, matutong umamin, at higit sa lahat, matutong rumespeto. Nagpalakpakan ang mga naroroon. Ngunit higit sa lahat, napatunayan niya sa sarili niyang totoo ang paniniwala niyang matagal na niyang pinanghahawakan. Na ang dangal ay hindi nakukuha sa titulo, sa ginto o sa kasaysayan, kundi sa paraan ng pakikitungo mo sa mundo. Kahit pa masakit, kahit pa hindi pantay. At sa bawat ngiting bumabalik na yon sa kanya, mula kay Margaret sa mga dati mapanghusga at sa mga taong noon ay tila hindi siya nakikita. Alam ni Alona na hindi lang siya basta tinanggap, siya ay iginagalang. Ang mga sumunod na buwan matapos ang public apology ng hotel at ang pagbubukas ng damdamin ni Margaret ay tila kapayapahang matagal nang inaasam ni Alona. Sa wakas, pakiramdam niya'y buo na ang mundong matagal niyang pinangarap, isang pamilya, isang matagumpay na negosyo, at isang lugar sa lipunan kung saan siya'y tinatanggap hindi lang bilang asawa ni Ethan, kundi bilang sarili niya. Isang babaeng may tinig at halaga. Ngunit ang mga pagsubok ay dumarating hindi lamang kapag mahina ka, kundi kadalasan kapag akala mong matibay na ang pundasyon mo. Isang hapon ng Miyerkules, matapos ang mahabang araw ng pag-ayos ng catering order sa Luna Fusion, tumawag si Ethan kay Alona. Normal lang iyon, madalas ay tumatawag siya kapag may mga inaasikasong panlabas na transaksyon. Ngunit sa pagkakataong ito, kakaiba ang tono ng boses niya. May bahid ng pagmamadali at tensyon. "Love," wika ni Ethan. "I'm just heading to the supplier in Sacramento. I'll be back before dinner." "Sige, ingat ka. Huwag kang masyadong magmadali, ha? May ulan daw dyan ngayon. Don't worry, okay? I'll call you when I'm on my way home." Ngunit ang tawag na iyon ay hindi na nasundan. Ilang oras ang lumipas at hindi siya matawagan ni Alona. Hindi rin ito nagre-reply sa text. Sinubukan niyang tumawag sa supplier, ngunit wala raw itong dumating. Habang palalim ang gabi, palalim din ang kaba sa dibdib ni Alona. Hindi ito yung normal na delay. May mali. Bandang 10:00 ng gabi, isang tawag mula sa pulisya ng Sacramento ang natanggap niya. Halos hindi niya marinig ang sinasabi ng opisyal sa kabilang linya. Ngunit may isang linya na bumasag sa puso niya. "Ma'am, there's been an accident. Your husband is currently in critical condition and has been airlifted to Mercy General Hospital." Bumagsak ang cellphone ni Alona sa sahig.
Nanghina ang kanyang tuhod. Napatakbo ang staff ng restaurant sa kanya. Hawak ang kanyang balikat, ngunit tila wala siyang naririnig. Lahat ng tunog ay naging alingangaw ng katahimikan. Agad siyang bumiyahe patungong Sacramento. Halos hindi maaninag ang daan sa pagitan ng luha at panalangin. Pagdating sa ospital, sinalubong siya ng doktor na may malamig ngunit mahinahong tinig. He sustained head trauma. There's swelling in the brain. We have him stabilized for now, but he's in a coma. Pumasok si Alona sa ICU. Nakita niya roon si Ethan, ang lalaking palaging nakangiti, laging handang ipaglaban siya. Ngayon ay nakaratay, may tubo sa bibig at walang malay. Sa isang iglap, ang lahat ng sigla at ginhawa sa kanyang puso ay pila nawala. Napaluhod siya sa tabi ng kama. Hawak ang kamay ng asawa. Ethan, gising ka na please. Hindi mo pwedeng iwan to. Hindi pa tayo tapos. Hindi pa nating naabot ang lahat ng pinapangarap natin. Araw-araw, hindi siya umalis sa ospital. Matulog man ay sa folding chair sa gilid ng kama. Gabi-gabi, kinakausap niya si Ethan tungkol sa mga bagong dishes na naiisip niya, sa mga pinagdadaanan ng staff, at kung paano niya tinawanan si Benjo nang magpadala ito ng video greeting na may barong habang sumasayaw. Lumipas ang 3 linggo at hindi pa ring nagigising si Ethan. Sa panahong iyon, pinilit ni Alona na ipagpatuloy ang pagpapatakbo ng Luna Fusion mula sa malayo. Gumamit siya ng video calls para mga siwa. Nagtalaga ng assistant manager at siniguro na hindi matitinag ang pundasyong pinaghirapan nilang dalawa. Isang gabi, habang nagkukumpuni ng blanket sa tabi ni Ethan, napansin niyang gumalaw ang daliri nito. Napahinto siya, hindi makapaniwala. Tumakbo siya palabas para tawagin ang nurse. Sa mga sumunod na oras, unti-unting bumukas ang mata ng asawa niya. Alona, mahinang sabi ni Ethan, halos hindi marinig. Tumulo ang luha ni Alona. Humawak sa kanyang kamay at inilapit ang mukha sa kanya. Yes, love, nandito ako. Hindi ako umalis. Mabagal ang naging paggaling ni Ethan. 1 buwan ang ginugol sa therapy, sa mga pag-aaral muling maglakad, at sa rehabilitasyon ng memorya na bahagyang naapektuhan. Ngunit sa buong panahong iyon, hindi siya iniwan ni Alona. Gabi-gabi, sinasamahan niya ito sa pagsasanay, tinutulungan sa pagkain, at binabasahan ng mga mensahe mula sa mga kaibigan at taga-suporta. Isang gabi, habang naglalakad si Ethan sa veranda ng rehab center, inalalayan siya ni Alona habang bitbit ang mainit na tsokolate. Sabi nila, malas daw ang magkasintahang nagsimula sa hindi pagkakapantay, ani Ethan habang nakaupo sa bench. Pero ang hindi nila alam, kapag may isang handang bumaba at may isang handang umangat, nagkakaroon ng timbangan. Napangiti si Alona, sabay yakap sa kanyang asawa. Hindi na mahalaga kung pantay tayo o hindi, basta't magkasama tayo. At sa muling pagbabalik ni Ethan sa kanilang tahanan, muling bumangon ang Luna Fusion. Hindi na lang bilang restaurant, kundi bilang simbolo ng muling pag-asa, ng isang pamilya at ng pagmamahalan na hindi natitinag ng kahit na anong unos. 1 taon matapos ang aksidente ni Ethan, pumalik ang ritmo ng buhay ni Alona sa katahimikan at katatagan. Hindi naging madali ang lahat, ngunit ang bawat araw na lumipas ay naging testamento sa kung gaano kalalim ang kanilang pag-ibig. Wala na ang dating kaba ni Alona tuwing umuulan. Wala na rin ang takot niyang baka isang araw ay muling bawiin sa kanya ang katahimikan. Sa halip, ang natitira ay matibay na tiwala sa Diyos, sa isa't isa at sa sarili. Sa panahong iyon, mas pinili nilang i-prioritize ang mas maraming oras bilang mag-asawa. Bagamat patuloy pa rin ang paglago ng Luna Fusion, nagdesisyon sila na wag munang magdagdag ng bagong sangay. Success can wait, ani Ethan, minsang pinaplano nila ang expansion. Your heart, your time, your presence, that's more important to me now. Napangiti si Alona habang nagtitimpla ng kape. Ang romantic mo naman ngayon. Almost dying does that to a man, biro ni Ethan sabay kurot sa tagiliran niya. Ngunit sa likod ng mga tawanan at muling pagkakasama, may isa pang pangarap na matagal nang gustong tuparin ni Alona. Ang pagbabalik sa Pilipinas.
Hindi bilang turista o pansamantalang bisita, kundi bilang isang anak na may kakayahang magbigay ng pag-asa sa sariling bayan. Noong bata ako, pangarap ko lang ay makatapos ng pag-aaral sina Benjo at Mika. Kwento ni Alona isang gabi habang nakahiga sila ni Ethan sa veranda. Tanaw ang bituin. Ngayon na pareho na silang may trabaho, gusto ko naman makatulong sa mas marami pa. Nag-isip si Ethan saglit. Bakit hindi tayo magpatayo ng culinary school sa Iloilo? Napatingin si Alona sa asawa. Are you serious? Yes. A school that trains not just chefs, but also leaders, dreamers, people like you. Hindi na siya nakasagot. Sa loob ng kanyang dibdib, ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa saya. Parang pinatunayan ng pagkakataon na ang mga sakripisyo niya noon ay may gantimpala na higit pa sa yaman. Pagkakataon para magbigay at magbalik. Makalipas ang 6 na buwan, umuwi sila sa Pilipinas. Sinalubong sila ng kanilang pamilya sa Iloilo. Kasama na si Benjo at Mika na ngayon ay parehong nagtatrabaho sa local government at private firm. Luma pa rin ang mga kalsada, masikip pa rin ang palengke, at mainit pa rin ang simoy ng hangin. Ngunit sa puso ni Alona, ang lahat ay tila mas makulay. Welcome home, ate. Sambit ni Mika habang yakap si Alona. Totoo na ba to? Magtatayo ka talaga ng eskwelahan dito? Tumamo si Alona. Oo, pero hindi ito magiging eskwelahan lang. Gusto kong maramdaman ng mga batang tulad ko na pwedeng mangarap kahit walang pantustos. Sa tulong ng ilang kaibigang chef sa Maynila, business partner sa Amerika, at suporta ni Ethan, naitayo ang Evelyn McRae Culinary Institute sa bayan ng San Joaquin, isang tribute sa yumaong Amerikana na unang naniwala kay Alona. Hindi en grande ang pasilidad, isang gusali lamang na may 4 na silid-aralan, isang industrial kitchen at maliit na demonstration hall. Ngunit ang misyon nito ay napakalaki. Bigyang daan ang mga kabataang nais matuto, ngunit walang kaya. Sa araw ng pagbubukas ng eskwelahan, dumagsa ang mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng Iloilo. Ilan sa kanila'y dating kustomer ni Alona sa palengke. Ang iba na may mga kabataang nagpupumilit ipasa ang entrance requirements. Ma'am, totoo po ba na wala po kaming babayaran kung makapasa kami sa scholarship? Tanong ng isang dalagitang, ang sapatos ay may butas na sa harapan. Totoo, sagot ni Alona. Pero ang tanging hinihingi namin ay buong pusong dedikasyon, respeto sa sarili at determinasyon. Sa opening speech niya, nakatayo siya sa harap ng higit 100 estudyante. Lahat ay may sari-saring kwento. Mga anak ng magsasaka, construction worker, o street vendor. Habang nakatingin siya sa kanila, naalala niya ang sarili noong bata pa siya. Bit-bit ang kakaning nakabalot sa dahon. Tinatanaw ang langit habang nangangarap. Wala akong dalang magic. Panimula niya, wala akong dalang shortcut, pero meron akong kwento. At kung meron kayong puso para sa pangarap ninyo, may paraan palagi. Napuno ng palakpakan ang maliit na quadrangle. Sa tabi niya ay si Ethan, tahimik ngunit punong-puno ng pagmamalaki. Tila mas nagniningning ang ngiti nito habang pinapanood ang asawa ngayon ay hindi na lang inspirasyon sa iilang tao, kundi sa buong komunidad. Sa mga sumunod na linggo, lumabas sa mga lokal na pahayagan ang kwento ng culinary school. Marami ang nagpadala ng tulong, mga alumni ng ibang paaralan, mga OFW, at maging mga kilalang personalidad. May ilang brand din ng kagamitan ang nag-donate ng oven, mixing tools at uniforms para sa mga estudyante. At sa gitna ng lahat ng ito, si Alona ay hindi kailanman nakalimot bumalik sa panimula. Isang gabi, bumisita siya sa dating bahay nilang kahoy sa Baybayin. Ngayoy ipinapaayos na ni Benjo at kanilang ama para maging local library. Ang layo na ng narating mo, anak, sambit ng kanyang ama habang sabay silang nagkakape sa tapat ng bahay. Hindi po ako magaling, tay. Masipag lang po akong mangarap. Yun nga ang sekreto ng magaling. Yung hindi tumitigil kahit ilang beses pang mapagod. Nang gabing iyon, muling tumingala si Alona sa bituin, katulad ng dati. Pero sa pagkakataong ito, wala na siyang tanong sa langit. Ang meron na lang ay pasasalamat. Sa panahon lumipas, sa mga taong naniwala, at sa Diyos na hindi nagkulang. Lumipas ang ilang taon at unti-unting naging tahanan sa maraming nangangarap ang Evelyn McRae Culinary Institute. Hindi na lamang ito paaralan, ito'y naging simbolo ng pagbabalik, ng pagbangon,
At higit sa lahat, ng pagkakaroon ng bagong panimula. Sa bawat batch ng mga estudyanteng nagtapos, may mga naging chef sa mga hotel sa Maynila. May nagtayo ng sariling karinderya at mayroon ding bumalik sa kanilang baryo para magturo ng natutunan. Si Alona, bagamat na natiling abala sa pamamahala ng paaralan at Luna Fusion, ay mas piniling tahimik ang pamumuhay. Hindi na siya naghahangad ng spotlight. Sa halip, naging mas mahalaga sa kanya ang mga simpleng sandali. Pagluluto para kay Ethan, pagtatanim ng mga damong gamot sa bakuran, at pagtanggap ng mga liham mula sa mga estudyanteng dating walang pag-asa. Ngayon ay may sariling kwento ng tagumpay. Isang araw, habang abala siya sa pagkukumpuni ng garden bed sa gilid ng eskwelahan, nilapitan siya ni Mika, ang kanyang kapatid na ngayon ay isa ng Community Development Officer. Ate, bungad nito habang may hawak na envelope. May sulat ka mula sa embahada. Napakunot noo si Alona. Embahada? Oo, galing daw sa US State Department. Pagbukas niya ng sobre, nakalagay doon ang imbitasyon para sa isang international award ceremony sa Washington, D.C., kung saan pararangalan siya bilang Filipino Global Changemaker dahil sa kanyang ambag sa edukasyon at empowerment ng kabataan. Tahimik si Alona habang binabasa ang liham. Sa isang banda, naramdaman niya ang saya, isang anyo ng pagkilala na hindi niya kailanman inasahan. Ngunit sa kabilang banda, may bahagi ng kanyang puso na tila naglalaban sa ideya ng pagtanggap ng anumang karangalan. Hindi niya ginawa ang lahat ng ito para mapansin. Ginawa niya ito dahil alam niyang iyon ang tama. Ilang araw ang lumipas bago niya kinausap si Ethan tungkol dito. Nasa veranda sila ng bahay sa Iloilo habang sabay na nagkakape at pinapanood ang paglubog ng araw. Love, may award daw akong tatanggapin. Sa DC. Ngumiti si Ethan. Deserve mo yan. Saan mo gustong i-celebrate pagkatapos? Hindi ako sigurado kung pupunta ako, sagot niya habang hinihigop ang tsaa. Bakit hindi? Ewan ko. Parang sapat na yung makita kong may trabaho na yung mga dati kong estudyante. Sapat na yung makauwi ako at makasabay sa pagkain si tatay. Kailangan pa bang tumayo sa entablado? Napangiti si Ethan. Hindi para sa'yo yan lang. It's for those who need to see your story. Para malaman nilang hindi hadlang ang pagiging ordinaryo. Nagtagal pa ang usapan nila hanggang sa tuluyan siyang napapayag. Sa huli, napagtanto ni Alona na hindi na siya bumibiyahe para sa sarili, kundi para sa mga batang kagaya niya noon na nanonood sa malayo, naghahanap ng inspirasyon. Pagdating nila sa Amerika, sinalubong sila ng iba't ibang delegado mula sa iba't ibang panig ng mundo. May mga lider ng NGO, guro, social entrepreneurs, mga taong may kanya-kanyang laban sa kani-kanilang bayan. Sa gabi ng seremonya, nakasuot si Alona ng puting barong-inspired gown na ginamitan ng pinya fabric mula Aklan. Sa kanyang tabi ay si Ethan, na ngayon mas tahimik na, ngunit mas lalo pang naging matatag na katuwang. Pag-akyat niya sa entablado upang tanggapin ang parangal, napuno ang hall ng palakpakan. Ngunit higit pa sa parangal, ang naging pinakamahalaga ay ang sandaling tinanong siya ng host. Alona, what would you say is the greatest lesson you've learned through your journey? Sandaling nag-isip si Alona. Tumingin siya sa mga mata ng audience, mga dayuhan, mga kababayan, mga bata, matatanda. At pagkatapos, sinabi niya, I've learned that the most important battles are the quiet ones, the ones where no one's watching, when you choose kindness over anger. When you wake up at 4 a.m. to feed your siblings. When you clean someone's floor not because you're forced to, but because you want to help. Those small, unseen acts, that's where dignity is born. Tumayo ang buong audience at isang standing ovation ang iginawad sa kanya. Sa mga sandaling iyon, hindi na lamang siya si Alona Reyes, ang dating tagaluto ng kakanin. Siya na ngayon ay isang tinig para sa mga walang tinig, isang haligi ng dangal sa gitna ng mundong madalas ay mabilis humusga. Pagbalik nila sa Pilipinas, sinalubong sila ng mga estudyante, guro at residente ng San Joaquin na may bitbit na placard na may nakasulat. Salamat Alona, ikaw ang dangal ng bayan. Habang tinatanaw niya ang eskwelahan at ang mga batang nagtatakbuhan sa paligid, may naramdaman siyang katahimikan.
na hindi kayang tumbasan ng anumang tropeo. Hindi na niya kailangang patunayan pa ang sarili. Hindi na kailangang umalis upang makaramdam ng halaga. Nariyan na ito, sa mga mata ng bawat batang umaasa, sa mga braso ng lalaking kasama niyang lumaban, at sa puso ng bayan na kanyang minahal. Sa gabing iyon, habang nasa kusina siya at nagluluto ng sinigang para sa hapunan nila ni Ethan, tinanong siya nito, "Kung babalikan mo lahat, may babaguhin ka ba?" Napatingin siya sa asawa, sabay ngiti. Wala. Lahat ng luha, lahat ng sakit, lahat ng kahihiyan, naging daan para sa kung nasaan tayo ngayon. At sa lahat ng iyon, ikaw ang pinakamagandang bahagi. Natawa si Ethan. Luto mo pa rin ang pinakamasarap. At doon, sa simpleng bahay sa gitna ng bayan, sa gabing amoy kalamansi at sabaw, ay nanirahan ang kwento ng isang Pinay na minsang tinaboy sa isang lobby. Ngunit bumalik hindi bilang bisita, kundi bilang babaeng may dangal, may puso, at may pagmamahal na hindi kailanman natitinag ng mundo.